Magandang araw po muli mga minamahal nating mga kaibigan, mga kapatid, mga subscribers, viewers po ng ating Solid Rock Ministry Lesson Review. Tayo po ngayon ay muling magsasama-sama at mag-uusap-usap ng tungkol po sa salita ng ating Panginoon sa pamamagitan po ng ating Lesson Quarterly. Tayo po ngayon ay papasok sa ikalawang quarter ng ating lesson. May pamagat po ito na lumalago sa pakikipag-ugnayan sa Diyos. At ang kanya pong topic sa araw na ito ay ang pagsusuri sa realidad. Subalit alam naman po natin na tayo ay may mga binabanggit na mga pangalan at ito po sila: Orlan de la Roca, Rolly and Nanette Banyas. Gusto ko pong humingi ng paumanhin sa mga taga-Ragay sapagkat alam po nila na ako at kami ni Pastor Perdon ang magsasalita sa kanilang graduation. Subalit kami po humihingi ng paumanhin sapagkat tapat din po sa graduation ng aming mga apo dito sa Maynila. Kaya sa susunod na lang po, magkikita-kita tayong muli. Leonardo Padriquela, Moises Albuera, Janelyn Choi, Aldo De Leon, Miles Orpia, Rosana Elcano, Aris Pop, Nestor Mariano, Franciscan Sosa, Aida Almasco, Marlon Magsayo, Kadlawon JP, Lodi Abinido Sr., Marie Mirna Medina, Margie Bandol, Lucero Soblatin, Mary Jane Tornilla, Rogelio Reyes, Mias Agapay, Frederick, Benson's Church, Basod Church, Rowena Cahigos, James Botabara, Maria Bacan, Lea Santos, Christian Edison Marti, Helen Sanchez, Erlinda B. Chavez, Shell Tim, Camano Monina, Paracale Church, Bagaspas Church, Pasig Central Church. Gusto ko rin pong banggitin ng special ang aking classmate, si Mrs. Rose T. Frias. Siya rin po ay nagsusubscribe ng ating pag-aaral na ito. Magandang araw po sa inyong lahat at ating po muling aanyayahan ng ating Panginoon sa ating pag-aaral na ito. O Diyos ka pong makapangyarihan sa lahat, salamat po sapagkat patuloy niyo po kaming ginagabayan. Napakagulo po ng aming mundo sa mga pagkakataong ito. Subalit ang amin lamang pong tanging-tanging may hinga ng kapayapaan ay kayo na aming Diyos. Kayo po nawa ang patuloy na sumaamin, lalo na po sa aming pag-aaral ng mga salita ninyo sa pagkakataong ito. Pagpatawad po nawa ang aming mga pagkukulang at ang guidance po ng Holy Spirit ang patuloy po nawang sumamin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Ang ating pong susing talata ay ating makikita sa John 15:9. Kung paanong minahal ako ng Ama, ay gayon din naman minamahal ko kayo. Manatili kayo sa aking pagmamahal. Kung ikaw ay tatanungin, kumusta ang iyong relasyon sa Diyos? Ito ba ay masigla at masasabi mong close kayo? O nangangailangan ka ng dagdag na oras upang makilala siya? Iyo bang naikukwento sa iba ang inyong relasyon na may kasiyahan dahil very close kayo o atubili kang banggitin ito? Napakahalaga na ating makita kung ano ang tunay na kalagayan ng ating relasyon sa Kanya. Sapagkat kung hindi ay baka tayo ay nasa kalagayang malahininga tulad sa sinasabi ng Panginoon sa 3 kapitulo ng Kapahayagan. Kumusta po ba ang ating karanasan? Masigla ba tulad ng tayo ay bagong mahikayat o unti-unti na itong lumalamig? Ano ba ang sinasabi ng Panginoon tungkol sa malahiningang relasyon sa Diyos at ano ang kanyang ipinapayo sa atin na ating gawain? Maging tapat tayo sa ating sarili at alamin upang tayo ay patuloy na lumago at mahanda sa nalalapit na pagdating ng ating Panginoon. Narito po ang mga katanungan na ating pong pag-uusapan sa araw na ito. Number 1, papaano inilalarawan ni Kristo ang kalagayan ng kanyang bayan sa ating kapanahunan at ano ang kanyang payo? Number 2, bakit mahalagang makinig at tanggapin ang kanyang payo? Number 3, ano ang ipinapayo ni Jesus upang tayo ay magtagumpay?
And number 4, paano mangyayari na tayo ay mabago at magtagumpay tulad ni Kristo. Balikan po natin ang question number 1, paano inilalarawan ni Kristo ang kalagayan ng kanyang bayan sa ating kapanahunan at ano ang kanyang payo. Sige po, magandang araw po muli sa inyong lahat mga ginigiliw ng mga kapatid. Tayo po ay magpapatuloy sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. Ating titingnan ang kapahayagan ng ating Panginoon diyan sa Apokalipsis 3:14 hanggang 19. Ano ba ang sinasabi? At sa anghel ng iglesia ng Laodicea, ay isulat mo ang mga bagay na ito ay sinasabi ng siyanawa, ng saksing tapat at totoo, ng pasimula ng paglalang ng Diyos. Nalalaman ko ang iyong mga gawa na ikaw ay hindi malamig o mainit man. Ibig ko sanang ikaw ay malamig o mainit. Kaya sapagkat ikaw ay malahininga at hindi mainit o malamig man, ay isusuka kita sa aking bibig. Sapagkat sinasabi mo ako'y mayaman at nagkamit ng kayamanan at hindi ako nangangailangan ng anuman at hindi mo nalalamang ikaw ang aba at maralita at dukha at bulag at hubad. Pinapayo ko sa iyo na ikaw ay bumili sa akin ng gintong dinalisay ng apoy upang ikaw ay yumaman at ng mapuputing damit upang iyong maisuot at upang huwag mahayag ang iyong kahiyahiyang kahubaran at ng pangpahid sa mata na ipahid sa iyong mga mata upang ikaw ay makakita. Ang lahat kong iniibig ay aking sinasaway at pinarurusahan. Ikaw ngay magsikap at magsisi. Ayan. So, kung ating pong papansinin, ito pong mensahe sa Laodicea, ito yung tumutukoy sa kalagayan ng iglesia sa huling kapanahunan. Sapagkat alam po natin na yung 7 iglesia, ang panghuli ay ang Laodicea. At ito pong lahat ng ito ay nagsasaysay ng magiging karanasan ng iglesia magmula nung panahon ng ating Panginoon nang siya umakyat sa langit hanggang sa muling kanyang pagbabalik. At siyempre pa, ang atin ngayong pinag-aaralan ay yung huling iglesia na ibig sabihin tumutukoy sa ating kasalukuyang kalagayan. Kinakailangang maunawaan natin, kinakailangang ito'y matanim sa ating puso at isipan na ang ating kalagayan sa ayaw natin at sa gusto ay ganito. Laodicean. Ano po? Malahininga. At ang sinasabi ng Panginoon sa kabila ng kalagayan na ito, sinasabi ko ito sa inyo sapagkat iniibig ko kayo. So tatanda po natin, ang mensahe rito ay ang Diyos nagmamahal sa atin bagaman tayo ay maraming mga pagkukulang. Datapot, ipinapaalala po na kinakailangan nating magbago, kinakailangan nating mag-improve, sapagkat kung hindi, ang wika ng Panginoon, isusuka ko kayo. So napakaliwanag po na dapat maunawaan natin na napakalaki ng ating pangangailangan sa kapanahonang ito. Halimbawa, parati nating sinasabi na ang Panginoon ay malapit nang dumating. Magmula pa nung ako'y bata pa hanggang ngayon, parati kong naririnig yan na ang Panginoon malapit na, nasa pintuan na nga. Datapot atin pong pansining mabuti ang ating sariling mga buhay. Papaano nga ba tayo namumuhay? Tayo nga ba'y talagang namumuhay na naniniwala na ang Panginoon ay napakalapit nang dumating? Atin bang ipinapahayag ang katotohanan ito sa ating kapwa? O baka naman tayo'y hindi pa talaga kumbinsido na ang Panginoon ay malapit nang dumating. So dito po sinasabi ng Panginoon, ang ating kalagayan ay ganito, malahininga. Hindi malamig, hindi naman mainit, self-satisfied. Alam po ninyo, malimit tayo ay satisfied na sa ating sarili. Iniisip natin, tayo'y handa na, tayo ay handang humarap sa ating Panginoon kapag siya ay dumating. Subalit ang tanong, atin bang nagawa na ang kanyang tagubilin para sa bawat isa sa atin? Natutunan na ba nating ibigin ang ating kapwa na tulad ng ating sarili? Na ano pat hindi natin papahintulutan na mapahamak ang iba nang hindi nakakaalam? Atin bang tunay na ibinabahagi? Unong-una tayo ay marubdob sa
pagbabalita na ang Panginoon ay muling darating at kinakailangan tayo'y humanda. Datapot dumating ang panahon na tayo ay medyo lumalamig na. Na ano pat kung walang budget ay ayaw kumilos. Kaya parating ang tanong, mayroon ba tayong budget? Siguro po ang mas mahalagang katanungan, papaano ako makakatulong sa pag-budget? Sapagkat naniniwala tayo na ang Panginoon ay malapit nang dumating. So, ang panawagan ng Panginoon, hali kayo, lumapit kayo sa akin, sapagkat kayo'y malahininga. Ang wika nga yan, bumili kayo sa akin. Alam po ninyo, itong sinasabing bumili, noong kapanahunan, ang pagbibili ay hindi sa pamagitan ng credit card, hindi sa pamagitan ng mga cash, kundi sa pamagitan ng barter. Pagpapalitan ng goods. So, ibig sabihin, sinasabi ng Panginoon sa atin na magpalit tayo. Yung iyong katwiran, palitan mo ng aking katwiran. Ibigay mo sa akin yung iyong mga kakulangan, ang iyong mga kahinaan, at iyong tanggapin ang katwiran na nagbubuhat sa akin. Yan ang paanyaya ng Panginoon. Bakit po? Sapagkat tayo ay kanyang iniibig. Okay, at ngayon naman po sa ating question number 2, bakit mahalagang makinig at tanggapin ang kanyang payo? Ayan, tingnan po natin sa talatang 19 at 20, ano po ba ang sinasabi? Ang lahat kong iniibig ay aking sinasaway at pinarurusahan. Ikaw nga'y magsikap at magsisi. Narito ako'y nakatayo sa pintuan na tumutuktok. Kung sino man ay dumidinig ng aking tinig at magbukas ng pinto, ako'y papasok sa kanya at hahapong kasalo niya at siya ay kasalo ko. Ayan. So sinasabi ng Panginoon, sinasabi ko ito sa inyo sapagkat kayo'y aking iniibig. Ano? Yun ang punto ng Panginoon. Sinasabi ko ito sa inyo na kayo'y malahiningan, na kayo'y malaki ang pangailangan sapagkat minamahal ko kayo. At dahil dyan, gusto ko kayong tulungan. Nais kong ako'y inyong pagbuksan. Manampalataya kayo'y nangangailangan na inyong kailangan ako. At ako ay tutulong sa inyo. Ako'y sasalong kakaing o maghahaponang kasalo ninyo. At ako'y kasalo. Kayo'y kasalo ko at ako ay kasalo ninyo. Ito ang nais ng Panginoon na ipagkaloob sa atin. Ibig sabihin, ang nais ng Panginoon, tayo ay palayain mula sa ating mga kahinaan. Tayo'y kanyang lilinisin, tayo'y kanyang tutulungan upang tayo ay maging malaya. Alam po ninyo, tayo'y alipin ng ating mga pagnanasa. Magandang bahay, magandang kinabukasan sa sanlibutan ito, magandang sasakyan, maraming mga bagay ang ating kinakaabalahan, pinagtutuunan natin ng pansin. Datapot nais ng Panginoon na tayo'y palayain sa pagiging bihag sa mga pagnanasa na ito at nais niyang tayo ay magkaroon ng kanyang katwiran. Kaya siya ay nananawagan, nakikiusap, pagbuksan ninyo ako. Bigyan ninyo ako ng pagkakataon. Alam po ninyo, napakabuti ng Panginoon na ang kanyang pakiusap ay siya'y ating pagbuksan, na siya'y ating papasukin at hayaan natin na siya'y makasalo natin. Ibig sabihin sa lahat ng ating ginagawa, siya ang ating makadaupang palad. Siya ang ating maging katulong. Siya ang ating patuloy na namamatnubay sa atin. Kaya ito ay nangangailangan ng dagdag nating pananalangin, dagdag na pananampalataya na tayo'y talagang sadyang nangangailangan na alam natin na kung wala siya ay wala tayong magagawang anuman. Kaya nga, pag-aaralan natin mabuti yung kanyang banal na salita at pagkatapos tayo'y mananalangin at ating ipofocus ang ating puso't isipan sa ating Panginoon sa kanyang patuloy na pamatnubay para sa bawat isa sa atin. At sa atin pong number 3 question, anong ipinapayo ni Jesus upang tayo ay magtagumpay? Okay, basahin po muli natin sa talatang 20 hanggang 22. Narito ako'y nakatayo sa pintuan na tumutuktok, kung ang sino man ay dumidinig ng aking tinig at magbukas ng pinto, ako'y papasok sa kanya at hahapong kasalo niya at siya'y kasalo ko. Ang magtagumpay ay aking pagkakaloobang umupong kasama ko sa aking luklukan.
Gaya ko naman na nagtagumpay at umupong kasama ng aking ama sa kanyang luklukan. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. So una sa lahat po, ang kailangan natin, kilalanin natin ang pangangailangan. Pangalawa, anyayahan natin ang Panginoon na tumahang kasama natin. At ating hilingin na ang banal na Espiritu ay siyang mamatnubay sa atin. Ang wika po riyan, tayo'y makinig sa sinasabi ng banal na Espiritu. So dito po, tinutukoy rito una, kinakailangang sundin natin ang sinasabi ng ating konsyensya kapag ang banal na Espiritu ay nakikiusap sa atin. Pangalawa, kinakailangang pag-aralan natin ang sinasabi ng banal na Espiritu. Ibig sabihin, pag-aralan natin ang banal na kasulatan sapagkat ang banal na Espiritu, siya ang nagkasi sa mga propeta upang ihayag ang salita ng Panginoong Diyos. Kaya ang sabi riyan, ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng banal na Espiritu. Ang banal na Espiritu gumagawa sa ating konsyensya, ang banal na Espiritu gumagawa sa atin sa pamamagitan ng banal na kasulatan. So dito po ay napakahalaga yung pananalangin at pag-aaral ng salita ng Diyos, na sikapin natin na sundin, talimahin ang lahat ng sinasabi ng banal na Espiritu sa pamamagitan ng banal na kasulatan. Kaya dito po, sapagkat tayo po nga po ay malahininga, kinakailangan natin ang mas marubdob na pananalangin. Ang tanong ay, ikaw ba ay araw-araw nananalangin? At ang pangalawang tanong ay, gaano katagal na pananalangin? At ano ba ang iyong idinadalangin? Ang iyo bang dinadalangin, thy will be done? O Panginoon, gabayan mo, pagpalain mo itong aking mga panukala. Alin po ang ating dinadalangin? Yung maganap, yung panukala ng Diyos sa atin? O pagpalain ng Panginoon, yung panukala na ating pinapanukala? Ano po? So, dito po ay napakalaking bagay na marapat nating unawain. Tingnan pa po natin dyan sa Juan 15:1 hanggang 15. Medyo mahaba po ito, subalit atin pong basahin sama-sama. Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang magsasaka. Ang bawat sanga na sa akin ay hindi nagbubunga ay inaalis niya, at ang bawat sanga na nagbubunga ay nililinis niya upang lalong magbunga. Kayo'y malilinis na sa pamamagitan ng salita na sa inyo aking sinalita. Kayo'y manatili sa akin at ako sa inyo gaya ng sanga na di makapagbunga sa kanyang sarili maliban na nakakabit sa puno. Gayon din naman kayo, maliban na kayo manatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya, at ay siya yung nagbubunga ng marami, sapagkat kung kayo hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Kung sino man ay hindi manatili sa akin, ay siyang matatapong katulad ng sanga, at matutuyo, at mga titipunin, at mga ihahagis sa apoy, at mga susunog. Kung kayo'y magsipanatili sa akin at ang mga salita ko'y magsipanatili sa inyo, ay hingin ninyo ang anumang inyong ibigin at gagawin sa inyo. Sa ganito'y lumuluwalhati ang aking ama na kayo'y magsipagbunga ng marami, at gayon kayo'y magiging aking mga alagad. Kung paanong iniibig ako ng ama, ay gayon din naman iniibig ko kayo. Magsipanatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, ay magsisipanahan kayo sa aking pag-ibig, gaya ng aking pagtupad sa mga utos ng aking ama, at ako'y mananatili sa kanyang pag-ibig. Ang mga bagay na ito'y sinalita ko sa inyo upang ang aking kagalakan ay mapasa inyo, at upang ang inyong kagalakan ay malubos. Ito ang aking utos, na kayo'y mga gibigan sa isa't isa, na gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Walang may lalong dakilang pag-ibig kaysa sa rito, na ibigay ng isang tao ang kanyang buhay dahil sa kanyang mga kaibigan. Kayo'y aking mga kaibigan kung gawin ninyo ang mga bagay na aking inuutos sa inyo. Hindi ko na kayo tatawaging mga alipin, sapagkat hindi nalalaman ng alipin kung ano ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Ngunit tinatawag ko kayong mga kaibigan, sapagkat
Ang lahat ng mga bagay na narinig ko sa aking Ama ay mga ipinakilala ko na sa inyo. Ayan. So, una po, tandaan natin, nang marinig natin ang salita ng Panginoon, ating pinanampalatayanan, ating tinanggap ang wika ng Panginoon, nilinis na kayo sa pamagitan ng aking salita. Subalit, kinakailangang manatili tayong malinis. Sa anong paraan? Ang wika, manatili kayo sa akin at sa aking salita. Napakahalaga po yan na kinakailangang patuloy na pag-aaralan natin ang salita ng ating Panginoon. Walang panahon para tayo'y huminto, walang panahon para sabihin natin alam na natin ang lahat, sapagkat kapag naramdaman natin na parang alam na natin ang lahat, yan na yung kalagayan ng Laodicea. Ano? So, ang hiningi po sa atin, tayo ay patuloy na mag-aral at panghawakan ang salita ng ating Panginoon. At ano pa? Ang wika, manatili kayo sa aking pag-ibig, sapagkat kayo'y aking iniibig. Papaanong paraan? Ang wika, sundin ninyo ang aking mga utos. Malimit po, kapag nababanggit itong sundin ninyo ang aking mga utos, tayo ay kaagad-agad bumabalik doon sa 10 Commandments. Parang tama naman. Subalit maliwanag po ang sinasabi ng Panginoon, ito ang aking kautusan na kayo'y mag-ibigan sa isa't isa tulad ng pag-ibig ko sa inyo. Mga minamahal, napakahalaga nito. Kinakailangan na tayo ay masumpungan na umiibig sa ating kapwa, umiibig sa ating mga kapatid na gaya ng pag-ibig ni Kristo sa atin. Kagaya ng pag-ibig na ipinakita ni Kristo sa kanyang mga alagad. Yung kanyang mga alagad, malimit na nagkukulang, malimit na mali ang kanilang mga kapasyahan, datapwat kailanman hindi nawala ang kanyang pag-ibig sa bawat isa sa kanila. So mga minamahal, maaari ng ating mga kasama, ng ating mga kapatid na kagagawa ng hindi tama, na kagagawa ng mga mali laban sa atin. Datapwat, kinakailangan patatandaan natin, iibigin natin sila kagaya ng pag-ibig ni Kristo sa atin. Na nang tayo'y mga makasalanan pa, nang tayo'y makukulit pa, inibig tayo ng ating Panginoon. Si Judas nga, nung ipagkanulo ng ating Panginoon, nung hagkan siya ni Judas ang wika ng Panginoon, kaibigan, ipinagkanulo mo ba ako sa pamagitan ng isang halik? Marahil kung ikaw ang ipinagkanulong ganon at alam mo na ikay pinagkanulo pagkatapos lalapit sa iyo at hahalik pa sa iyo, baka masampal mo. Subalit hindi po ganon ang Panginoon. Ang wika ng Panginoon, kaibigan, ako ba'y iyong pinagkanulo sa pamagitan ng isang halik? So mga minamahal, napakahalaga maunawaan natin na tayo'y mahal ng Panginoong Diyos. Hindi lang sa matutuwid. Sabi nga ng Panginoon, hindi ako naparito dahilan sa mga matutuwid, kundi sa mga makasalanan. So, ibig sabihin, yung ating mga kapatid na malimit nagkakamali, dapat matutunan pa rin nating mahalin ng ating parating dalangin, maligtas nawa sila. At kung tayo man ay aksyon na para sa kanilang ikaliligtas, sa kanilang ikabubuti, hindi yung tayo ay gumaganti. Sapagkat tayo po bilang tao, yun ang ating naturalisa. Kapag tayo'y ginawa ng mali, ang ating parating sinasabi, I want justice. Pero ang sinasabi ng Panginoon, I want you to love one another. Okay po, at ngayon po sa ating last question, number 4. Paano mangyayari na tayo ay mabago at magtagumpay tulad ni Kristo? Ayan, titingnan po natin sa Roma 8 hanggang 11, ano po ang sinasabi? At ang nangasalaman ay hindi makalulugod sa Diyos,
Datapot kayo wala sa laman kundi nasa Espiritu. Kung gayo'y tumitira sa inyong Espiritu ng Diyos, datapot kung sino may walang Espiritu ni Kristo, siya'y hindi sa Kanya. At kung si Kristo ay nasa inyo, ang katawan ay patay dahil sa kasalanan, datapot ang Espiritu ay buhay dahil sa katwiran. Ngunit kung ang Espiritu niyaong bumuhay na maguli kay Jesus ay tumira sa inyo, ang bumuhay na maguli kay Kristo Jesus sa mga patay, ay magbibigay buhay naman sa inyong mga katawang may kamatayan sa pamamagitan ng kanyang Espiritu na tumitira sa inyo. Ayan. So, dito po, ang kailangan natin, tanggapin natin ang Espiritu ng Diyos. Sapagkat ang Espiritu ng Diyos lamang ang siyang tutulong sa atin upang tayo'y magtagumpay. Pangalawa, kinakailangan na tayo'y magkaroon ng Espiritu ni Kristo. Okay? Una po, kailangan natin ang Espiritu ng Diyos. Pangalawa, kailangan natin ang kagaya ng Espiritu ni Kristo. The mind of Jesus Christ. Yun ang kinakailangan natin. So, kinakailangan na ang ating maging estandarte ay yung isipan ng ating Panginoon. Hindi yung ating sariling isipan, hindi yung kaisipan ng sanglibutan, hindi yung ayon sa batas na nalalagda dito sa atin sa Pilipinas o saan mang dako ng mundo, kundi ayon sa Espiritu ni Kristo, yung kanyang kaisipan. Sapagkat ulitin ko po, tayo mga tao, kapag tayo ay nagawa ng mali, we want justice. Subalit what we need is love. Ano ba? Ang pag-ibig, kagaya ni Kristo na hindi siya kailanman nag-isip ng hustesya para sa kanyang sarili. Kaya nga nung siya'y pagmalupitan, siya ay ipako sa krus, siya ay niluraan, siya ay sinampal, sinuntok, siya ay hinampas, lahat ay tiniis niya. At nang siya ay mabuhay na maguli, ang kanyang tagubilin sa kanyang mga alagad, humayo kayo at ipangaral ninyo ang Ebanghelyo. Ang sumasampalataya at mabautismuhan, maliligtas. Hindi niya sinabi, ngayon, nasa akin na ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa, humayo kayo at ating digmain sila. Kukunin natin ang hustesya sa kanilang ginawa sa akin. Hindi po ganoon. Ang sabi ng Panginoon, kung ayaw kayo, ipangaral ninyo ang Ebanghelyo. At kayo'y sumunod sa akin. Oh, mga minamahal, ganun po tayo kamahal ng Diyos. At ganun kataas ang layunin natin. Kaya ang wika na Ellen White, God-likeness is the goal to be reached. At dito po natatapos ang ating talakayan sa araw na ito. Narito po ang mga summary ng ating mga pinag-usapan. Number 1, ang ating likas nagpapahayag ng malaking pangangailangan ng pagbabago at paglagong espiritual. Number 2, ang mensahe sa Laodicea nagpapahayag ng dakilang pagmamahal sa atin ng Diyos at ng ating dakilang pangangailangan sa Diyos. Number 3, tayo ay nilinis na ng salita ni Kristo at marapat manatiling malinis at tumago pa sa kalinisan. And number 4, ang pagkakaroon ng isipan ni Kristo at kapangyarihan at gabay ng Espiritu ang tanging susi sa paglago at pamumunga ng bungang nakalulugod sa Diyos. So alright mga minamahal, sana po ay muli kami nakatulong sa ating maikling pag-aaral na ito, ang pagpapala nawa ng Panginoon, kamta natin sama-sama. Tayo po ay manalangin. Ama po namin banal, muli po kami lumalapit sa iyo na nagpapasalamat, nagpupuri, dinadakila ka sapagkat kami iyong iniibig, kami iyong minamahal, nanupat kami iyong pinapaalalahanan ng napakalaking aming pangangailangan. O tunay amang banal, kami po ay mga makasalanan at alipin pa rin ang kasalanan. Subalit kami nakikiusap na palayain nawa kami ng banal na Espiritu sa kapangyarihan ng biyaya ng ating Panginoon
upang kami makalakad ng naayon sa iyong banal na kautusan. Walang iba kung hindi ang ibigin ang isa't isa na kagaya ng iyong pag-ibig sa bawat isa sa amin. O amang banal, ipagpatawad mo po nawa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, at patuloy po nawa ang mayamang biyaya ipagkaloob mo sa amin at sa aming mga mahal sa buhay, sa ngalan po ng aming Panginoong sa Jesus. Amen. So buhay na po mga minamahal, ang pagpapala ng Panginoon, kamta nating sama-sama. God bless po. Hanggang sa susunod, huwag po namang kaligtaan na ating i-share ang katotohanan ito sa iba.